Nais ko lang magbahagi ng aking kwento dito. Tago mo na lang po ako sa pangalang Marlon. Kasal po ako sa asawa ko at may 2 anak po kami. 15 years old siya nung nabuntis ko siya. Nang dahil doon ay pinasama siya ng mga magulang niya sa akin. Simula noon ay kumakayod na ako para sa aming 2. Nung nasa tamang edad na siya ay nagpakasal kami. Naging maayos naman ang pagsasama namin kahit mahirap lang ang buhay namin noon. Kontento pa siya noon sa anong meron kami. Masaya kaming namumuhay kasama ang 2 anak namin. Buong akala ko ay habang buhay, kaming magiging masaya pero nagkakamali. Ako kasi dumating ang araw na iniwan niya kami at sumama siya sa isang Amerikano dahil sa kagustuhan niyang makatamasa ng isang maganda at maginhawang buhay. Grabe yung pagmamakaawa na minuon ng mga anak ko sa kanya na wag niya kaming iwan pero hindi siya naawa sa akin at tuluyan po siyang sumama sa isang AFAM. Sinabi niya pa sa amin na sawa na daw siyang maging mahirap. Sobrang nalungkot at sobrang nasaktan talaga ako sa ginawa niya pero hindi ako nagpadala sa sakit. Na iyon dahil may mga anak ko, nagpatuloy ako sa pagsusumikap para maitaguyod ko at mapagtapos ko sa pag-aaral ang mga anak ko. Nagpapasalamat ako sa Panginoong Diyos dahil binigyan niya ako ng mga mababait, masisipag at matatalinong mga anak. Hindi naging madali para sa akin ang lahat, pero dahil sa akong pagsusumikap at sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaanan, namin ay nagawa kong pagtapusin ang sa pag-aaral ang panganay kong anak. Naging proud ako sa sarili ko kasi nakaya ko at sinabi sa akin ng aking anak na papatunayan niya sa ina niya na hindi kami habang buhay na mahirap lang. Kaya ayon, nagsumikap ang aking anak at sa awa ng Diyos ay nakapasa siya sa board exam at nagkaroon siya ng magandang trabaho na may malaking sweldo. Kaya simula nun ay pinatigil na niya ako sa pagtatrabaho. Ito siya na rin ang nagpaaral sa kapatid niya. Talagang pinatunayan sa akin ng aking anak na hindi kami habang buhay na mahirap. Nang dahil sa pagsusumikap ng anak ko, ay guminhawa yung buhay namin. Maganda na rin yung bahay namin, kaya sobrang saya ko sa lahat ng narating ng anak ko. Ngunit sa hindi inaasahan, ay bigla na lang bumalik sa piling namin ang kanilang ina. Dahil hiniwalayan daw ito ng AFAM na kalibin niya. Grabe yung paghingi niya ng tawad sa amin. Sobrang pinagsisihan niya daw ang nagawa niyang pag-iwan noon sa amin. Gusto niyang tanggapin siya naming muli, pero isang masasakit na sumbat ang natanggap niya galing mismo sa mga anak niya. Kita ko kung paano siya nasaktan pero kahit anong gawin niya ay wala siyang magagawa sapagkat ayaw na siyang tanggapin ng mga anak niya. Nagmakaawa din siya sa akin pero kung ano ang desisyon ng anak ko ay doon din ako. Kaya wala na siyang nagawa pa. Kung ano man yung sitwasyon niya ngayon ay K4R man niya na yon dahil sa ginawa niya at dahil sa ginawa niya, pagmamaliit sa amin noon. Kaya masisisi niyo ba kami kung hindi namin siya muling tinanggap?